Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ay, namiss ko ang simoy ng hangin dito sa probinsya. Mabuti naman at nakarating na ako. Nakakapagod magbiyahe. Ang bigat nitong dala kong maleta. Kasar. Bakit kasi dalawang dinala ko? Ay, nawawalan tuloy ako ng balanse. Dapat kasi hindi rin ako nagsuot ng may takong na sapatos. Mali na naman ako ng desisyon sa buhay. 10 taon na simula nang huling umuwi si Stella sa kanilang probinsya. Napansin niyang hindi pa rin nagbago ang lugar. Kahit ang kalsada ay hindi pa rin sementado. Kung gaano kaganda ang syudad malapit sa kanila, ay siya namang kabaliktaran ng kanilang lugar. Naglalakad si Stella nang mapatigil dahil nalito siya sa lilikuan, kung kakaliwa o kakanan. Nakita niya ang matandang lalaki na nakatayo sa bandang unahan. Nakasuot ito ng sombrero. Nakangisi ito sa kanya at dumako pa ang tingin nito sa kanyang tiyan. Excuse me ho, Manong. Alam niyo po ba kung saan po ang bahay ni na Maylin at Greg? Teka lang po, saan po kayo pupunta? Manong! Ay, bastos naman ng matandang to. Bigla na lang akong iniwan. Hindi mo lang sinagot ang tanong ko. Ay, teka. May binatang papalapit. Sa kanya na lang ako magtatanong. Teka, parang namumukhaan ko siya. Si Josh ba yun? Tatawagin ko nga kung tamang hinala ko. Uy, Josh! Josh! Sino po kayo? Aba, laki mo na ah. Parang hindi pa rin nagbabago ang itsura mo kahit 10 taon na tayong hindi nagkikita. Pangit ka pa rin. Ho? Tungaw! Ate mo to! Si Ate Stella! Ikaw na ba talaga yan, Ate Stella? Oo nga! Hala, ang saya naman. Gumanda ka na. Huli kong naalala sa'yo, may sipon ka pa palagi kahit malaki ka na. Pinupunasan mo pa nga yung sipon mo gamit yung damit mo eh. Buwisit ka. Sa dami ng alaala, yan pa talagang sinabi mo. Saan ka pupunta? Bakit para kang ewan maglakad? Wala lang. Nagmumuni-muni lang ako tsaka nagbabaka sakaling may makitang pera. Asa ka pang may mapupulot kang pera? Uy, may mga pasalubong ako sa iyong pagkain oh. Mahilig ka sa tsokolate, di ba? Perfect tong mga dala ko. Ayun oh, ang saya naman. O sige, akin na yung mga dala mo, ate. Ayusin mo ah. Kaya mo ba? Oo, kaya ko to. Ang taba mo na, ate ah. Buwisit na yan. Bakit ba pagtaba ang nakikita ng mga kamag-anak kapag nagkikita-kita ha? Ganun talaga. Ang tangkat ko na, ate, no? Binata na ako eh. Ang pogi-pogi ko pa. Pinagsasasabi mong pogi. Sarat at malaki pa rin ang butas ng ilong mo. Kaya kita namukhaan eh. Hindi mo may tatangging gwapo ako. Akala ko, namalikmata lang ako nung makita kita eh. Pero ang laki mo na. Huli nating pagkikita, 5 taon ka pa lang. Ngayon binata ka na. Tuli na nga ako, ate. Gusto mo makita? Papakita ko sa'yo. Oh. Hoy, loko! Hindi ako interesadong makita ang ari-arian mo, no? Kadiri ka. Ate, bakit bigla kang umuwi? Alam po ba ito ni nanay at tatay? Di pa nga eh. Kasi, surpresa ang pagpunta ko dito. Gusto kong makita yung gulat sa mga mata nila. Ay, ano ba yan? Napakaputik pa rin ng daan dito. Hindi man lang ipaayos ng gobyerno. Alam mo, bata pa lang ako, nirereklamo na to. Kailan ba nagkaroon ng pake ang gobyerno sa lugar natin? Kapag nagkaroon sila ng pake, ang tawag doon, himala. Pero ang totoo, ate, bakit ka nga umuwi? Bakit ba? Parang ayaw mo umuwi ah. Kasi sabi mo nung bata pa tayo, uuwi ka lang dito kapag may sarili ka ng pamilya eh. Hindi ba pwedeng magbago ang isip ko? Tsaka namiss ko kayo eh. Nakakapagod mamuhay sa Maynila pati simoy ng hangin nakakamatay. Dito sa lugar natin, ang presko ng hangin. Yun talaga maganda dito. Tsaka dito, libre ang dagat at ilog. Hindi yung nagbabayad pa ako na mahigit 200 makaligo lang sa pool na, ay naku Diyos ko, ayoko na lang talaga magkwento pa. Buti, alam mo pa ang pagpunta rito. Oo naman, ako pa ba? Yun nga lang, ang hirap bumiyahe. Sobrang tagal. Hindi pa ako kumakain.
Nagugutom na ako. Kapag wala pa naman akong kinain, nagloloko ang tiyan ko. Hayaan mo, lulutuan kita ng pagkain pag uwi natin. Aba? Marunong ka na magluto? Oo naman. Hindi lang marunong, masarap pa. Kasing sarap ko. Kadiri, gwapong-gwapo sa sarili. Kamusta naman kayo dito, Josh? Sakto lang. Nakakaraos sa pang-araw-araw at gumigising pa rin akong gwapo. Isisingit na talagang gwapo siya, ha? Di ka ba kinikilabutan? Hindi pa naman. Yan, malapit na tayo. Uy, bahay natin yan? Oo, ayaw mo ba? Ilipat ko na lang. Baliw. Aba, nag-improve ang bahay natin. Nakakatuwa naman. Yung kalahati ng pinadala mo, iniipon ni tatay tapos pinapais niya ng bahay. Si tatay ang humahawak ng pera? Oo, kasi gastador si nanay eh. Teka, bakit may mga tao sa harapan ng bahay natin? Yan ba? Kilala mo naman si nanay. Mahilig siyang makipagkwentuhan sa kung sino. Itong tapat ng bahay natin tuwing umaga, lugar ng mga tsismosang kapitbahay natin dyan. Trabaho nilang mag-report ng mga nakikita nilang pwedeng sirain sa tao. Pati ba naman dito may tsismosa rin? Ikaw nga palagi ang topic dyan eh. Pinagmamalaki ka niya dahil nakatapos ka ng kolehiyo at tinutulungan mo kami. Dahil sa'yo, may manuka na tayo ate. Hindi ba may mga restaurant at kainan malapit sa resort sa kabilang isla? Dumadayo pa sila dito para bumili ng mga manok. O hindi kaya mga itlog sa atin. Kaya hindi kami nawawalan ng pera dahil may mga pampaswerte kami. Mabuti na lang at may naipundar tayo. Ang saya naman. Plano nga naming magpatayo rin ng baboy yan eh. Kasi nagtatanong yung mga suki natin kung may tinda rin bang baboy. Para sa atin na lang din daw sila kukuha. Ba, magandang ideya yan. Makapag-ipon nga para matupad natin yan. Hindi pa yata nila tayo napapansin. Tingnan mo yung mga tawanan nila oh. Parang walang bukas. Malamang, may nilalait na naman silang kapitbahay. Ang problema kay nanay at sa mga tropa niya, masyado siyang mapanghamak ng tao. Palagi niya kinukumpara yung mga anak ng kapitbahay natin sa'yo. Kaya ang iba dyan may lihim na galit sa kayabangan niya Pero masaya kapag may inaalipusta din sila. Grabe naman si nanay. Hindi niya dapat ginagawa yun. Tay! Tay! Josh! Anong problema? Ay! Stella? Mano po, nay? Ay, ang anak kong successful sa buhay! Ay, naku, kawaan ka ng Diyos. Oh, bakit nandito ka, Stella? Hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka. Di sana nakapaganda kami sa pag-uwi mo. Ayos lang, nay, kahit hindi kayo maghanda. Ang ganda-ganda mo na talaga. Mahanang-mana ka sa akin. Hoy, mga mosang, naalala niyo ba itong anak ko? Siya si Stella, yung taga Maynila. Ang ganda niya, hindi ba? Magandang umaga po. Stella, anak. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at napasyalan mo kami rito. Kumusta ka na, anak? Maganda pa rin po, tay. Kasing ganda ng nanay niya. Halika. Pumasok muna tayo. Diyos, anak. Ipaganda mo na makakain ng ate mo, ha? Sige po, tay. Umuwi na muna kayo mga katsismisan ko at aasikasuhin ko muna itong bakasyonista kong anak. Tay, namiss ko pong kumain ng ginataang saging na maraming sago. Kain po tayo nun, ha? Ay nako, walang saging ngayon dahil dumaan ang bagyo Pero bukas, magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko kung may natira silang saging na hindi natumba ng bagyo. Salamat, tay. Bakit nga ba nandito kay Stella? Bigla ka nalang sumulpot. Napansin ko, 2 maleta dala mo. May bag ka pang dala sa likuran. Oo nga. Ano ba nangyari, anak? Ayos ka lang ba? Dito po muna ako titira, nay, tay. Pwede po ba? Magbabakasyon ka lang ba? Oo naman, pwede ka rito. Para ma-relax ka naman ng kaunti. Ilang araw ba leave mo sa trabaho? Hindi po ako nag-leave. Wala na po akong trabaho Ano? Ha? Bakit? Anong nangyari? Nag-resign po ako. Anak naman, bakit ka nag-resign? Hindi na po ako masaya sa trabaho ko Yun lang?
Yun lang ang dahilan mo. Abay, hindi pwede yan. Kailangan magtrabaho ka sa Manila. Paano mo kami tutustusan yan? Hindi ka na makapagpapadala ng pera. Ayoko pa po. Gusto ko pong magpahinga. Sige na po, Nay. Huwag ka mag-alala. Babalik din po ako na Maynila para magtrabaho. Pero ngayon, papahinga po muna ako. Ha? Ay naku, ikaw na bata ka oh. Hindi ka pwedeng tamarin sa buhay mo. Aray ko naman, Nay. Ang sakit naman ng hampas mo. May kasama pang kalmot ng kuko. Maylin, ano ba? Kailangan ba talagang palagi kang mamisikal? Hoy, ikaw Greg ah. Huwag kang kumakampi dyan sa anak mo. Umalis ka nga. Hindi lang yan ang aabutin mo kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Bakit ka nag-resign? Alam mong ikaw lang ang inaasahan ng pamilya natin eh. Wala tayong mapapala kung aasa lang tayo sa kakarampot na kita ng tatay mo sa mga alagang hayop at pagtatrabaho sa asinan. Grabe ka naman magsalita sa trabaho ko. Eh, ang trabaho ko nga bumubuhay sa atin noon eh. Bumuhay? Eh, sa bagay, tama ka naman. Sapat lang ang sahod mo para hindi tayo tuluyang mamatay. Kung hindi dahil sa negosyo natin, eh, matagal na tayong patay. Ang sahod mo, kulang pa sa mga bisyo mo. Nay, relax ka lang. Paano ako magre-relax kung yan ang ibabalita mo sa akin, ha? Ikaw talagang bata ka, oh! Aray, Nay. Grabe naman ang sabunot. Talagang hanggang anit eh. Tama na sabi, Maylin. Pwede ba? Huwag kang makisawsaw sa usapan namin mag-ina. Bakit hindi ako makikisawsaw eh? Anak ko yung sinasaktan mo. Wow! Ang galing mo naman pala. Wala tayo sa drama para umakto kang ulirang ama, ha? Alam nating lahat ng kapitbahay, maging si Stella, na hindi mo siya kadugo. Ako lang ang kadugo niya. Wala kang karapatan sa kanya. Nay, wag naman po kayong ganyan kay tatay. Kahit hindi ko siya kadugo, mas siya pa ang umuunawa at nagmamahal sa akin. Iiyak na ba ako sa makapanindig balahibo mong kwento? Tigilan niyo ako. Hindi ako tatablan yan. Ikaw talagang bata ka, Aray, Nay! Masakit pong pingot niyo sa tenga ko. Ay wala akong pakialam. Kung kailangan kitang kalad ka rin gagawin ko. Bukas na bukas, ha? Umuwi ka sa Maynila at maghanap ka ng trabaho. Maylin naman. Okay lang po ako, Tay. Aray! Aray! Ako, hindi okay. Kaya wag niyo akong inaaliw. Nay naman eh. Maylin, He, manahimik ka. Ikaw, yung utak mo, hindi mo talaga ginagamit. Anong naisip mo't umuwi ka sa lugar na ito? Naku, anak, binigyan na kita ng oportunidad na makalis sa miserableng buhay. Bakit ka pa bumabalik? Ayokong bumalik sa dating kalagayan ko. Kaya umuwi ka ng Maynila at maghanap ka ng bagong trabaho doon at doon ka tumira sa tiyahin mo. Magtatrabaho pa rin naman po ako. Magbabakasyon nga lang. Babalik naman din po ako agad eh. Kailangan ko lang ng pahinga ng 6 na buwan. Besting pahinga yan. 6 na buwan talaga? Ganong katagal kang magiging tambay? Tsaka may kailangan po kayong malaman. Ano pa? ano ba yun, anak? Buntis po ako. Ano? Buntis ka? 3 buwan na. Kaya 6 na buwan lang po ang kailangan ko at babalik na ako sa trabaho. Magkakaapo na po kayo. Ay sira ulo kang bata ka! Ha? Aray, Nay naman! Nasasaktan ako eh. Bayulente masyado. Kakalbuhin kitang bata ka! Hindi ka nag-iisip eh! Nagpabuntis ka na lang bigla, ha? Ginagalit mo talaga ako? Masakit na po, Nay, ha? Aba, lumalaban ka na sa akin? Dati hinahayaan mo lang akong sabunutan ka. Ngayon umaalma ka na? Hindi na ako bata para saktan at pagsabihan nyo. Aray! Aba talagang... Bitiwan mo nga siya. Alisin mo yung kamay mo sa buhok ng anak ko. Sige! Magkampihan kayo! Hindi po ba kayo natutuwa na magkakaapo na kayo? Stella, halos 3 taon pa lang simula nang matapos ka ng kolehiyo. Hindi pa nga namin nababawi ang mga gastos namin sa pag-aaral mo. Tapos magpapamilya ka na kagad. Dapat kami muna ang prioridad mo. Si Diyos, dapat tinutulungan mo muna mag-aral. Hindi yung nagpabuntis ka na kagad. Kung gusto nyo magtrabaho ako, tulungan kayo, kailangan din ninyo akong tulungan. Ay nako, buwisit ka talaga. Nanggigigil ako sa'yo, bata ka. Sino nga man ang batang yan, ha? Sumagot ka.
Hindi na yun mahalaga, Nay. Inalis ko na siya sa isip ko. Anong hindi na mahalaga? Talagang kakalbuhin kita! Tama na, Nay. Kahit anong sabunot mo sa akin, hindi na magbabago ang kapalaran ko. Buntis na ako. Tanggapin mo na lang yun. Kita nagpabuntis! Akala mo ganun lang kadali bumuhay ng anak? Ang tanga-tanga mo! Sino nga man ang batang yan? Dapat kanyang panindigan! Hindi ho pwede. Anong hindi? Hoy, Stella! Hindi madaling bumuhay ng sanggol! Nasaan ang lalaking yon? Dapat doon mo isiksik ang sarili mo hanggang sa matapos ka makapanganak! May iba ho siyang pamilya. Stella, totoo ba yan? Ano? Hindi kami pwedeng magsama kasi may sarili siyang pamilya. Ibig sabihin kabit ka? Hindi na po mahalaga. Ay, Diyos kong batang to! Nanira ka pa ng pamilya tapos ngayon nasira ka na rin dahil hindi ka paninindigan! Diyos ko po naman! Kaya nga po, huwag niyo na pong hanapin. Hindi ko rin naman siya kailangan. Diyos! Isara mo nga ang bintana! Sumisilip yung mga chismosa! Ay, ano bang kasalanan ko at pinarurusahan ako ng ganito? Ipinagmamalaki pa naman kita na hindi ka kagaya ng mga babae ditong walang pangarap. Pero mas malala ka pa pala. Naging kabit ka, Stella. Ikaw itong nakapag-aral pero ikaw tong bobo. Maylin, hinaan mo ang boses mo. Lalo ka magiging pulutan ng mga tao eh. Nagagalit ako. Sobra ako nagagalit. Sinong bubuhay na magiging anak mo, Aber? Nay, tulungan niyo na lang ako sa ngayon. Kapag nakapanganak na ako, pangako kong tutulong ako pabalik. Ay, ang galing mong bata! Matapos mong magpakasasa, kapag naghirap ka, sabihin mo ipapasa? Mahirap ang hindi buong pamilya, Stella! Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Isiksik ang sarili ko sa taong hindi naman pala ako gusto? Kaya ko siyang buhayin. Naniniwala ako sa fighting spirit ko. Fighting spirit ang mukha mo! Kung kailangan kong kumahayod at magkaroon ng 2 trabaho, gagawin ko. At sino mag-aalaga ng bastardo mong anak? Ako? Ha? Hindi ko aalagaan yan! Umalis ka na rito! Bumalik ka na ron sa tiyahin mo! Hindi na ako makakabalik dun. Nagalit siya sa ginawa ko kaya wag na raw ako magpapakita sa kanya. Tingnan mo! Pati tiyahin mo! Kinakamuhian ka na! Kaya magkaroon tayo ng kasunduan. Kung aalagaan po ninyo ang anak ko, susustentuhan ko kayo kahit buong buhay ko pa. Wala ka nang galang! Inutusan mo pa ako! Wisit ka talaga! Nay, nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo ako. Sige na. Ano akala mo sa akin? Yaya na magiging anak mo? Hindi ko tatanggapin yan! Wala akong apong putok sa buho! Tigas talaga ng puso, Ninay. Kung ayaw niyo, edi wag. Magkalimutan na rin tayo. Aalis na ako. Talaga? Bakit? Sinong kinakot mo? Walang may gusto sa iyo rito! Hindi niyo naman talaga ako gusto eh. Kaya niyo nga ako pinamigay. Gusto niyo lang ako magtrabaho para may pantustos kayo sa mga luho niyo at may maipagyabang kayo sa mga kabaryo natin. Mas mabuti pang umalis ka na lang kesa machismis ako ng mga kapitbahay nating may pakawala kong anak tapos kabit pa! Manang-mana lang ako sa'yo. Hindi ba pakawala ka rin kaya nga ako nabuo? Ba't sinaulo ka talagang bata ka, ha? Aray! Nananakit na naman eh. Kapag nakunan ako, kasalanan mo. Haba, sino tinakot mo? O hindi, makunang ka! Tanay, ate! Maylin, kumalma ka lang. Hindi ka pwedeng pumatol sa buntis. Maawa ka rin sa anak mo. Ikaw talagang maldita ka! Naghanap ka talaga ng away eh! Totoo naman kasi. Kung hindi niyo ako tutulungan, edi wag. Magkalimutan na lang tayo. Josh, kunin mo nga ang maleta ko. Aalis na ako. Anak, hindi. Huwag kang aalis. Tutulungan ka namin. Higit sa lahat, kami dapat ang makaintindi sa sitwasyon mo. Huwag kang umalis. Sige na, para kay tatay. Tay, sorry na ho. Hindi ko alam na may pamilya siya eh. Ayoko makisama sa may pamilya na. Ayos lang. Kaya natin to. Ha? Huwag kang pakampi kay Greg! Umalis ka dyan, Greg! Umalis ka! Kakalbuin ko yung batang yan! Ayaw mong makisama sa may pamilya bakit ka nagpabuntis? Hindi ko alam na may asawa at anak siya, Nay. Bigla na lang ako naging kabit. Naging usap-usapan kami sa opisina. Alam na lahat na may asawa na yun pero hindi nila sinabi sa akin. Nalaman ko lang nung sinugod na ako ng asawa niya.
Ay, naku talaga, nakakainis ka! Aray! Marlene, tama na! Bakit po ba kayo nag-aaway? Simpleng problema lang pinapalaki po ninyo. Akala mo lang simpleng away lang ito, pero hindi, no? Talaga naman po si nanay oh. Wala naman pong problema kapag nandito na siya eh. Malapit na rin naman ako mag-college. Ako na lang ang papalit kay ate. O di ba? Kapag nagtrabaho yan si ate, di dalawa na kami magsusustento. Ay, naku, Beset! Paano ka gagraduate puro ka liban sa klase? Hindi yun, Nay. Wala talagang pasok ngayon kasi basa ang blackboard. Basa ang blackboard? Sus! Tumabi nga kayo mag-ama! Magkampihan kayo, mga bisit kayo! Love you, Nay! Leche! Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa anak ko na malandi rin kagaya ng mga anak nila? Nakakasuya talaga! Ni naman magang umaga bumubuga kayo ng apoy. Ay, nako talaga, nakakainis! Makaalis na nga muna! O, Nay, saan po kayo pupunta? Di saan pa? Magde-deliver ng itlog para may pangkain sa kabit na yan! Ay, nako. Nanay mo talaga oh. Anak, ang gulo na ng buhok mo. Ayos ka lang ba talaga? Pasensya ka na kung wala ako masyadong magawa para ipagtanggol ka ha. Ayos lang po, Tay. Alam ko naman pong wala rin kayong laban kay nanay. Mahilig talaga siyang manakit. Umupo ka nga muna rito sa papag at susuklayin ko yung buhok mo. Salamat po, Tay. Bakit ganun siya, Tay? Parang hindi ako tunay na anak mo ituring niya. Nabigla lang siguro. Hindi naman kasi namin talaga inaasahan ang pagdating mo Tapos, malalaman pa namin na buntis ka. Natural lang sa kanya ang ganong reaksyon. Sige na, magpahinga ka na lang muna sa dati mong kwarto. O Josh, ikaw, doon ka muna sa kwarto namin sumiksik mamayang gabi ha. Sige po, Tay. Gusto ko pa sanang magkumustahan tayo kaso may pasok pa ako Ayos lang ho. Ako na pong bahala kay ate, Tay. Hayaan mo na. Pwede naman akong umabsent Asikasuhin natin ang ate mo. Hindi na po, Tay. Kaya ko na to. Ayoko po kayong abalahin. Sige na po, lumakad na kayo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Naku, Tay. Sa Maynila, pinapagpag lang namin ang problema. Kasi kapag dinamdam namin yan, walang mangyayari. Kaya wag po kayong mag-alala sa akin. Strong kaya ako. Huwag po kayo mag-alala kay ate. Ako pong bahala kay nanay. Hindi niya po mapagbubuhatan ng kami sa ate kapag nandito po ako. Bakit naman? Ano ka ba rito ni nanay? Ako? Ako lang ang lucky charm niya. Lucky charm daw. Totoo nga. Ayaw mong maniwala? Kung gano'n sige, aalis na ako. Ikaw nang bahala, Josh ha. Huwag mong hayaang mabugbog ang ate mo. Leave it to me, my father. Sos, pa-English ka pa ha. Salamat, Tay. Ingat po kayo. Huwag niyo pong kalimutang itanong sa kakilala niyo kung may saging na saba, Sige, tatanong ko. Mamaya magdadala rin ako ng paborito mong ulam. Gusto mo ng pusit, di ba? Sige po, gusto ko po yun. Siya nga pala, Tay. Ano yan? Baka may bakanting posisyon sa trabaho niyo. Ayoko po sanang manatili rito nang walang ginagawa. Pero hindi ba umuwi ka para magpahinga? Bakit ka magtatrabaho? Sige na naman po, Tay. Baka may bakanting trabaho ron na pwede ako. Para walang masabi si nanay sa akin. Ay, sige. Susubukan kong magtanong sa may-ari kung nangangailangan pa. Salamat po. Paano? Alis na muna ako ha. Ingat po. Ingat, Tay. Ay, nako si nanay. Ayun, bumalik sa pakikipaghuntahan. Naririnig ko pa rin ang pagdakdak niya. Sige lang, gawin niya akong pulutan. Ganito talaga kapag bida, kailangan inaape. Feeling bida. Ganyan naman siya Sinisiraan niya mga kamag-anak niya para maawang iba sa kanya. Pero minsan, nagyayabang siya. Minsan, hindi ko rin siya maintindihan Nakakayamot talaga. Minsan na nga lang akong pumunta rito, ganito pa ang salubong sa akin. Kasalanan mo rin kasi ate. Bakit ako na naman? Ginulat mo kasi sila Sino bang hindi magagalit tapos buntis ka pa? Masama lang talaga ang ugali ng nanay mo. Naturingang siyang tunay kong kadugo tapos siya patong walang malasakit. Nagalit ka mo siya kasi walang susuporta sa kanya.
Ganun naman po talaga mga matatanda, ate. Akala kasi nila matapos nilang pag-aralin ng anak dapat na silang tumanaw ng utang na loob. Lalo pat talagang ginapang ka ni nanay para makapagtapos ka sa pag-aaral. Kasalanan ko pa ngayon, ha? Ay, naku. Siyempre, ikaw ang inaasahan nilang aahon sa atin sa kahirapan. Hindi ba kayo marunong umahon? Nalulunod ba kayo, ha? Kaloka. Ate, gusto ko lang itanong totoo ba yung sinabi mo tungkol sa tatay ng anak mo? Oo, tinakasan ko siya. Ha? Bakit naman? Ayoko may asawa masama ba yun? Oo kaya. May sarili siyang pamilya. Kainis talaga ang mga lalaki. Makikilala mo lang kapag nasa gipit ka ng sitwasyon. Saka hindi ko talaga nakikita ang sarili ko may pamilya Gusto ko may anak lang. Iba ka pala mag-isip, ate. Alam mo ba ang gusto niyang gawin? Gusto niyang iwan ang pamilya niya, kaya ako na lang ang lumayo. Ayoko namang maging kontrabida pa, kaya tama lang ang desisyon ko. Tsaka nagsinungaling ang lalaki sa akin. Sinira mo naman kagad ang buhay ng anak mo. Ikaw para ka matanda kong magsalita. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape. Hindi ba bawal sa'yo yung pagkakape kasi buntis ka? Paano mo nalaman yan, ha? Ganyan kasi yung kapitbahay natin. Sige na, itimpla mo na ako. May pagkain ba kayo dyan? Meron kaming nilagang kamote. Eto, niluluto ko. Kainis naman. Wala ba ibang pagkain? Meron naman. May itlog sa manukan ni nanay. Kumuha ako. Ay naku, bakit ka kumuha? Mamaya isumbat pa yan Alam mo naman kung gaano yun magdaldal. Ay, nakakatakot pala maging matanda, no? Napakaraming problema. Kung pwede lang maging bata na lang habang buhay Buksan mo nga ang bintana. Sigurado ka ba, ate? Makikita mo rin si nanay. Wala akong pakialam. Lalo ko pa siyang aasarin. Buksan mo na dali, ang init-init Oo na, ito na. Bubuksan ko na. Ay, presko ng hangin dito. Ang sarap talagang tumambay. Teka. Yung matanda na naman. Sino? May matandang lalaki na nakatingin sa akin. Nakangisi na naman siya. Saan ate? Wala naman ako makita Ayun kilala mo ba yun? Nakatayo siya sa malaking puno ng sampalok. Siya rin yung napagtanungan ko kanina pero hindi siya nagsasalita. Nakangisi lang siya tapos iniwan ako. Anong kulay ng suot? Nakakulay itim na t-shirt. Isara mo na nga lang ulit ang bintana. Kinikilabutan ako sa mga ngiti niya Manyak yata yan Hindi ko talaga makita Saan ba kasi ate? Ayun may suot siyang sombrero na parang sa magsasaka. Hindi mo ba siya napansin kanina nung una tayong nagkita? Siya yung lalaki. Nasaan ba kasi? Hindi ko talaga makita tsaka walang tao kanina nung nakita kita. Ano ba namang mata yan? Hindi gumagana. Aray! Oh, ano nangyari sa'yo ate? Sumakit ang tiyan ko. Dalhan mo nga ako ng tubig. Sige ate, sasara ko na lang din yung bintana. Diyan ka lang babalik ako. Nakakatakot naman ang itsura ng matandang yun. Sakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay. Ano ba nangyayari sa akin? Oh, etong tubig ate Uminom ka na muna. Salamat. Saglit akong sumilip dun sa puno ng sampalok. Wala namang tao ate. Sigurado ka? Oo. Ano ba yung ginawa nung nakatitig at nakangiti lang sa'yo? Oo, yung ngiti niya nakakakilabot. Tumataas na nga ang balahibo ko Sino kaya yun? Baka naman kakilala lang din natin at namukhang ka kaya ngumiti. Josh, kung nakita mo ang ngiti niya, hindi yun ngiti ng masaya sa pagkita sa akin. Parang ngiti yun ng may masamang balak. Ang tanda-tanda na mukhang hinahatak pa rin ng kalibugan. Mamaya ate, magtatanong ako sa ibang tao kung may kakilala silang ganun ng itsura. Wag na, pabayaan mo na lang. Ang importante, walang ginawang masama. Sige, sabi mo Matulog ka na sa kwarto mo ate. Ano, sasamahan pa ba kita? Ayun lang Yun nandun na rin yung gamit mo. Hello, alam ko yan. Dati ko yung kwarto. Naging kwarto mo lang yan nung umalis ako Kumakamot ulo ka pa dyan. Bahala ka na nga ate. Bababa lang muna ako Baka utusan ako ni nanay Sige na, magpahinga ka na lang muna. Oo, salamat Josh. Walang araw na lumagpas na hindi nakatikim si Stella ng pagbubunganga ng kanyang ina.
kung minsan ay nasasagot niya ito dahil napupuno na siya. Nag-apply siya sa paggawaan ng asin kung saan nagtatrabaho ang tatay niya. Pero may mga araw na hindi siya pinagtatrabaho dahil ibang mga manggagawa ang nakaschedule ng ganoong araw. Partikular ang Sabado at Linggo. Araw ng Sabado, dahil wala siyang pasok, nagpasama siya sa kapatid para maglakad-lakad. O ate, saan mo ba gusto pumunta? Kanina pa tayo naglalakad, parang wala naman tayong nararating eh. Samahan mo nga lang kasi ako maglakad-lakad. Ayoko kasing mapermi sa bahay eh. Dahil ba kay nanay? Alam mo, yung nanay mo siguro hindi na yung dinadatnan. Palaging mainit ang ulo eh. Akala mo may umaaway sa kanya lagi. Ako laging nakikita. Ay nako. Sa totoo lang ate, hindi ko rin talaga kayo maintindihan eh. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit madaling araw eh, nagtatalo kayo ni nanay basta makita kayo sa loob ng bahay. Hindi mo na sana pinapatulan si nanay. Kaya kayo lalong nag-aaway eh. Paano hindi ko siya papatulan? Ay puro siya parinig at pagbubunga nga. Akala mo napakatagal ko nang nakatambay sa bahay. Ilang araw pa lang naman at saka nagtatrabaho naman ako ah. Ay nako ate, ewan ko na rin talaga sa inyong dalawa. Maiintindihan mo kapag natapos ka na ng pag-aaral at ikaw na rin ang nagpapadala sa kanya. Si nanay gusto na lang ng pera at wala siyang pakialam kung magkakandakuba ka na sa trabaho basta siya ang binubuhay mo. Hindi naman siguro ganun si nanay. Sabi ko naman sa iyo ate, hindi ako magagawang awayin nun dahil ako ang lucky charm niya. Sus, lucky charm. Kung ikaw ang lucky charm, ano naman ako? Ako ang malas sa buhay niya, ha? Ganon. Swerte kasi ako sa negosyo niya. Nakita mo ba ate kung gaano karaming nabebenta niyang itlog at manok? Ganong kalakas ang charm ko. Ay naku, tumigil ka na nga. Ikaw na ang swerte, ako na ang malas. Lumalago naman pala ang negosyo niya eh. Bakit hindi pa rin siya yumayaman at sweldo ko pa rin ang inaasahan niyo? Ganito kasi ate, ang swerte darating yan sa taong nararapat. Ang swerte ni nanay dahil lang sa akin. Pero kung wala ako, nako, matagal na siyang nalubog. Tsaka, nag-iipon siya para pangkolehiyo ko. Sus, bahala ka nga sa buhay mo. Alam mo, sa Maynila hindi totoong salitang swerte. Nagiging maalwan ang buhay ng ibang tao dahil sa panlalamang ng kapwa. Kapag binabanggit mo ang Maynila, parang gusto ko na rin magpunta ron eh. Pero yung mga kwento mo, parang hindi masaya. Nakakatakot ba ron ate? Nakakatakot kapag wala kang pera kasi hindi ka mabubuhay. Lahat ng bagay roon may kapalit dapat na pera. Kaya yung sinasabi mong swerte, baliwala yan. Talaga ba ate? Ibig sabihin, mahirap ang buhay sa Maynila? Sobrang hirap. Akala mo lang madali pero hindi. Uy, tingnan mo bahay na yun oh. Ha? Saan? Yun oh, ang daming punong mangga sa bakuran. Kaninong bahay yan? Hindi ko rin matandaan eh. Isa o 2 beses ko lang nakita ang may-ari niyan. Mahigit 5 taon na rin simula nang itayo yan. Ang sabi may pamilya na titira dapat dyan kaso hindi natuloy. Kaya ginawa na lang rest house. Ang madalas dyan yung mga caretaker. Maganda ang bahay tapos napapaligiran ng puno. Wow! Tingnan mo ang isang puno mangga na yun oh. Ang hitik niya sa bunga. Halika, lapitan natin. Uy, ate! Dahan-dahan sa pagtakbo. Baka nakakalimutan mong buntis ka. Oo nga pala. Na-excite kasi ako sa mga mangga eh. Oh, saan ka ba pupunta? Doon nga sa puno na may maraming bunga. Sandali! Hintay mo ako! Bilisan mo! Ganda! Parang ang sarap kumain. Pwede kaya tayo manghingi? Subukan mong manghingi ate. Baka pagbigyan ka kasi buntis ka naman. Tao po! Tao po! Pwede ho ba makahingi ng bunga ng mangga? Tao po! Wala yatang tao, Josh. Sayang naman. Hindi tayo makakahingi. Tingnan mo, ang swerte natin. May panungkit sa gilid. Teka, may mga sanga na mababa lang. Pwedeng abutin. Uy, ang galing naman ng punong to. Ate, ano ka ba? Bakit ka pumitas ng bunga? Gusto kong kumain eh. Ang sarap. Hindi siya masyadong maasim. Pahingi po. Pumitas ka kahit hindi tayo nakapagpaalam? Naku po. Wala namang may-ari eh.
Sa puno ako nagpaalam. Hello puno, pahingi ha. Kukuha pa ako ng marami para may makain ako sa bahay. Ate, grabe ka na. Bawal yung ginagawa mo eh. Hindi mo yan tanim, no? Ay, ang sarap! Hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain, Josh. Parang ito na ang pinakamasarap na hilaw na manggang natikman ko. Ate, ang kulit mo naman. Tama na kakapitas, no? Sandali. Ano yun? Naku po, ate. Bitiwan mo yung mangga. Ay, ano ba? Bakit mo ba ako pinipigilan? Nalaglag tuloy yung kinakain ko. Pasaway ka naman eh. Si ate ang tigas talaga ng ulo. Sinabi nang tumigil ka ni. Huwag ka nang kumain yan. Bakit mo ba ako pinipigilan? Kakayamot ka na ah. Saka tingnan mo nga, nahuhulog lang ang mga bunga. Sayang naman. Nakita ko yung babala. Babala? Ano sinasabi mo? Ayun o. Saan? Nakikita mo ba yung mga sanga na yon? Yung mga nakataling maliit na bote? Oh, bakit? Anong meron dun? Ang sabi ng mga matatanda rito, kung minsan nilalagay yan sa mga puno para walang kumuha ng bunga. Bakit? Ano raw ba yan? Nakita mo ba ate yung maliit na papel sa may bote? Oo, nakikita ko. Orasyon yan. Orasyon? Orasyon daw yan para sa mga taong magnanakaw ng bunga ng puno. Ano ba yan? Naluwa ko tuloy yung kinakain ko. Nananakot ka naman eh. Hindi ako nananakot ate, totoo yun. Kapag hindi ka nagpaalam sa may-ari at kumuha ka ng bunga, makakaranas ka ng matinding sakit ng tiyan. Kaya tigilan mo na yan, buntis ka pa naman. Ay naku, ikaw talaga. Ang lawak ng imahinasyon mo. Totoo nga sinasabi ko, bakit ba ayaw mo maniwala? Hindi naman totoo yan, Josh. Nagpapapaniwala ka sa mga matatanda. Ay, sarap, sobra. Sobrang asim. Gusto ko ang pagkaasim nito. Maniwala ka nga sa akin ate. Sige ka, kapag sumakit yung tiyan mo, hindi kita iintindihin. Bunso, kahit papaano, lumaki rin naman ako dito. Ni minsan hindi ako napahamak dahil lang sa maliit na boteng may papel sa loob. Panakot lang yan ng mga matatanda para hindi mabawasan ang bunga ng puno. Hawakan mo nga itong napitas ko, kukuha pa ako ng iba. Pero ate, Huwag ka nga makulit. Wala naman kasing may-ari kaya hindi tayo makapagpaalam. Bilisan na lang natin at umalis na tayo. lagot ako kay tatay kapag nalaman niya to. Lumipas sa mga araw pero wala namang nangyari kay Stella kaya lalo siyang nakumbinsi na hindi naman talaga totoo ang mga sinasabi ni Josh. Inaserpa niya ang kapatid dahil doon. Ang hindi lang maintindihan ni Stella ay ang paulit-ulit niyang nakikita na may lalaking nakatayo sa puno ng sampalok at nakangisi sa kanya. Dahil sa takot niya, sinabi niya ito sa kanyang ama. Tay, Ano yung anak? may lalaking palaging nakangisi sa akin at lagi siya nakatambay sa ilalim ng puno ng sampalok. Medyo kinakabahan na po ako kasi paulit-ulit na niyang ginagawa. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Anong itsura niya? Lagi po siyang may suot na sombrero, yung parang sa mga magsasaka. Nakasuot din siya palagi ng itim na damit. Hindi ko nga alam kung naliligo pa yun kasi paulit-ulit yung suot niya. Alam ba ito ng nanay mo? Hindi po, Tay. Hayaan mo. Ipagtatanong ko kung may nakikita ang mga kapitbahay natin na palaging nakatambay sa puno ng sampalok. Tay, Ano yan? nasa puno ng sampalok na naman siya Ha? Lasan? Ayun po Wala naman akong makita Ayun po, Tay. Hindi niyo pa rin makita? Wala talaga. Sandali, lalabas lang ako. Tay, bakit may hawak kang pamalo? Baka sakaling manlaban Tay, ano meron? Dito ka lang, Josh. Magbantay ka at baka biglang pumasok sa bahay. Ho? Sino? Ano raw yun? Ay Greg, saan ka pupunta? Nay, may lalaki kasing panay ang tingin sa akin at laging nakangisi dun sa may puno ng sampalok. Ano naman? Baka natutuwa lang sa'yo. Palagi siya nakangisi. Ang weird kaya nun. Nawala bigla yung lalaki. Sigurado ka ba? Anong itsura? Basta pumatandang lalaki siya na lagi nakasombrero. Nak ng teteng, lahat ng tao pwedeng magsuot ng sombrero. Ayusin mo nga yung paglalarawan, Stella. Basta pumatanda siya.
Halos kasing taas ko lang tapos kulubot ang balat niya. Kapag umingiti siya, yung wrinkles niya sa gilid ng labi lumilitaw talaga. Ay, galing na ako sa labas. Wala akong nakita eh. O tingnan mo, mukhang guni-guni mo lang yun, Stella. Maylin, wala ba kayo napapansin ng mga katsismisan mo na matandang lalaki na palaging nakatambay daw dyan sa puno ng sampalok? Wala naman. Puro kami mga babae kapag tumatambay sa labas eh. Nakakatakot talaga eh. Bigla na lang siyang nawawala. Hoy, ikaw ha? Kung ano-anong iniisip mo. Dinadamay mo pa kami. Tigil-tigilan mo nga yung pag-iilusyon mo. Nakakatakot kaya, Nay. Paano kung bigla na lang ako sugurin noon at saksakin? Mukhang baliw na yun eh. Hayaan mo, magtatanong-tanong ako sa iba kung may nakita silang kagaya ng description mo. Alam nyo, tatakutin nyo lang ang mga tao rito. Ang hinahanap nyo, matandang may sombrero. Abay di, lahat hindi na magsusot ng sombrero at baka pagbintangan nyo pa. Namamalikmata ka lang talaga, Stella. Hindi ako namamalikmata, Nay. Totoo po ang nakita ko. Ayaw mo nun? May secret admirer ka? Nay naman, nakakakilabot na sinasabi niyo. Diyos ko, bigla ako nanginigik. Magpasalamat ka at may nakakagusto pa sa'yo. Sige na, matulog ka na. Kirengking ka naman, di ba? Gusto mo yung ganyan? Kumabit ka nga sa may asawa eh. Mula noon ay nagmatsyag na rin ang kanyang ama para mahuli ang nagpapakitang lalaki. Isang gabi, may naririnig si Stella na pagaspas ng pakpak ng tila malaking ibon. Kasabay nun ay ang pagsakit ng tiyan kaya napabangon siya. Pumunta siya sa banyo. Ilang minuto siya roon pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan niya. Ano ba? Hindi naman ako nadudumi. Kakainis. Bakit masakit ang tiyan ko? Ayun na naman ang pagaspas ng ibon. Bakit kaya may ibon sa bubong? Kakayamot naman. Kalabas na nga lang ng banyo. Ay, walang kwenta. Naudot lang ang tulog ko sa wala. Kawawa naman siya. Ha? Ano yun? Parang may naririnig ako nagsasalita. Parang nanggagaling sa kusina. May gising pa siguro. Masilip nga kung sino. Pero nakakaawa pa rin siya. Bakit ka maaawa sa kanya? Kasalanan niya rin yun. Ano raw? Parang ipit na boses ang naririnig ko. Nagtatawanan pa. Parang ako ang pinagtatawanan ng mga to ha. Sandali nga, nakita nang nahihirapan ang tao tapos ganyan pa sila. Umanda sila sa akin. Pero sino naman gagawa niyan? Tulog naman ang mga kasama ko dito. Tsaka parang maliliit na boses ang naririnig ko. Kailangan ko makita kung sino o ano siya. Baka pinagtitripan lang ako ng kapatid ko. Naku, umanda talaga siya sa akin. Pero nakakaawa pa rin siya. Kung sa bagay. Ano yung mga nasa ibabaw ng mesa? Namamaligpata lang ba ako? Bakit may maliliit na tao may suot na patulis sa sombrero? Minarkaan na siya ng aswang eh. Kaya nga inaalagaan ng aswang ang sanggol na sinapupunan niya para kapag dumating na sa hustong buwan, kakainin na niya. Anong klaseng mga nilalang kayo? Bakit kayo nagsasalita? Dapat kasi, hindi na lang siya umuwi rito, hindi ba, Bintay? Kaya nga Panaginip lang ba to? Bakit may ganito ako nakikita? Hoy! Naririnig niyo ba ako? Sa tingin mo, matatalo kaya niya ang aswang o makakain ng anak niya? Sa tingin ko matatalo siya. Dalawa silang makakain. Tingnan mo itsura niya oh. Nanlalaki yung mga mata niya na nakatingin sa akin. Sino ba kayo? Naiinis na ako. Bakit hindi niyo ako pinapansin? Lalo sumasakit ang tiyan ko sa inyo eh. Kayo siguro ang may gawa kung bakit sumasakit ang tiyan ko. Pinaglalaroan niyo ba ako, ha? Inakausap niya tayo, Bintay. Nanlalaki yung mga mata niya eh. Matatakot na ba ako? Kunyari hindi mo siya nakikita. Kunyari hindi natin naririnig. Kunyari natatakot tayo. Hindi. Panaginip lang to. Hindi to totoo. Walang maliit na nilalang. Tama. Sasampalin ko ang sarili ko para magising ako. Sa tingin ko talaga nananaginip lang ako. Stella, gumising ka na! Gumising ka na! Tingnan mo, Bintay. Nasubsob siya sa sahig dahil sa sarili niyang sampal. Ha?
Loko ka, Tandoy. Ginamitan mo ng mahika para lumakas sa sampal niya, no? Akala ko ba naaawa ka sa kanya? Ang kulit niya kasi. Ano? Kaya naman pala ang lakas ng pagsampal ko. Mga salbahe kayo! Lalong lumaki yung mga mata niya. Pati ang butas ng ilong. Humanda kayo sa akin! Huhulihin ko kayo at pipigain ko hanggang sa mapipi kayo! Takbo na, Bintay! Kulit mo kasi! Aba, tatakbo pa kayo mahuhuli ko rin kayo! Sakit, sumasakit yung tiyan ko, kainis naman! Abulin mo kami! Bleh! Aba, talagang kapag nahuli kita, humanda ka sa akin! Ang liksi nilang tumakbo. Pumasok pa sa ilalim ng lababo. Teka, ano yun? Bakit may malaking umbok ng lupa rito? Dito kaya sila pumunta? O anak, anong ginagawa mo? Ay, kalabaw! Tayo naman ginulat niyo po ako. Ay, pasensya na. Bakit ka nakasilip dyan sa ilalim ng lababo? Hinangat mo pa ang mga kortina niyan. Ano bang hinahanap mo? Tatay, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Ako talaga. Ano bang nakita mo? Nagising ako sa ingay mo Sorry, Tay. Kasi may nakita ako maliliit na nilalang. May suot silang sombrerong hugis patulis tapos tumakbo sila rito. Itong punso, parang ngayon ko lang po ito nakita. Sa totoo lang, matagal na dyan ang punso. Hindi mo lang napapansin dahil nung tinayo ang bahay na ito, tinakpan namin yan. Sinubukan naming tanggalin pero sa tuwing gagawin namin nagkakasakit kami kaya hinayaan na lang namin dyan. Talaga po? Hindi kaya dahil sa dalawang maliit na taong yun? Marahil lang nakita mo yung mga duwending nakatira dyan sa punso. Alam din po ninyo tungkol sa mga duwende? Oo. Tuwing Biyernes inaalaya namin ang pagkain ng mga duwending nakatira dyan para hindi sila manakit. Ganun po ba? Kanina pinaglaruan nila ako. Nainis ako kaya hinabol ko. Wag mo na lang intindihin. Alam mo, swerte ang dala ng mga duwende sa tahanan natin. Kailanman hindi kami nagkasakit at kapag wala kaming pera may darating na trabaho. Kaya hindi kami gipit kahit papano. Kumpidensyal lang ang pag-uusapan Idagdag pa na may munting negosyo tayo na talagang maraming tumatangkilik. Kaya lumalago. Ibig pong sabihin mabait ang mga duwende na yan? Bakit kaya nila ako pinaglalaruan? Naiinis talaga ako. Nung makita ko lang ulit sila, talagang chichinelasin ko. Wag, Stella. Mahirap kapag gumante ang mga duwende. Kaya hindi sila dapat kinakalaban. Baka natuwa lang sa'yo. Pero kasi... Tumayo ka na nga dyan. Kung minsan talaga mapaglaro ang mga duwende. Huwag mo na lang pansinin. Kaya ka siguro tinutokso dahil ngayon ko lang ulit nila nakita. Normal na siguro sa inyo, Tay, na magpakita sila. Parang hindi na po kayo nagtataka Oo, normal na. Kung minsan, yung mga napapansin mong may nawawalang gamit at bumabalik din makalipas ng ilang oras, sila ang may gawa nun. Ganun po ba? Sana hindi na po sila manakit kasi kung hindi, talagang pupukpukin ko sila ng tsinelas ko. Ay, sara mo na yung kortina. Halika na rito. Tay, bakit ho kaya palagi ako nakakarinig ng pagaspas ng ibon sa bubong? Meron po ba kayong alagang ibon na palaging nasa bubong o sadyang may dumadapo doon? Wala kaming alaga bukod sa mga manok. Ano kaya ang ibon na naririnig ko? Nagiging weirdo na ang lugar na to, Tay. Kanina sumasakit ang tiyan ko. Ngayon wala na ang ibon. Nawala na rin ang sakit ng tiyan ko. Masama ang kutob ko sa naririnig mo. Sa tingin ko inaaswang ka na. Tay naman, para ka rin yung mga duwende Sabi ba naman, inaalagaan ako ng aswang? Wala naman ang aswang sa panahon ngayon Kahit anong panahon pa yan, hindi sila nawawala. Ang mga aswang nakikibagay na rin ngayon sa takbo ng panahon. Hindi mo na makikilala kung sino ang normal sa hindi. Pumasok ka na sa kwarto mo't matulog. Mabuti pa suotin mo tong rosaryo sa leg mo. Sarado mo mabuti ang mga bintana mo Kahit anong ingay o kaluskos ang maririnig mo, huwag na huwag mong bubuksan ang mga bintana. Tay, ano ka ba? Hindi totoo ang mga aswang. Iniisip lang natin yun. Huwag ka lang makulit. Ang mga duwende nga nakita mo tapos hindi ka maniniwala sa aswang. Saka diba sabi mo, narinig mo sila na sinabi nila yun sa'yo? Ibig sabihin, totoo yun. Oo nga po, Tay, no?
Nangangalawang na yata ang utak ko at hindi ko yun naisip. Sige po, akin na po yung rosaryo at isusuot ko. Mahirap na. Ang sakit na naman ang tiyan ko. Masakit na naman ang tiyan mo. Ay, sandali. Umupo ka muna rito. Bibigyan kita ng maligamgam na tubig. Sige po. Mabutit may mainit na tubig sa termos. Ang sakit. Kanina akala ko gusto ko lang dumumi pero wala naman lumalabas. Inumin mo itong tubig. Sandalit gigisingin ko lang ang nanay mo. Baka meron siyang langis. Naku tay, wag na po. Mahirap na baka dumakdak na naman siya. Bala ko sanang mangingi ng langis niya tapos ihaplas mo sa tiyan mo. Baka nalamigan ka lang. Salamat talaga tay. Mabuti ka pa, mabait sa akin kahit hindi kita tunay na tatay. Wala yun, Stella. Wala yan sa kung tunay kitang anak o hindi. Basta sa paningin ko, anak kita. Ay sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at lulutuan kita ng pagkain. Baka nagugutom ka lang din. Tatawagin na lang kita kapag luto na. Sige po. Tay, naririnig niyo po ba yun? Ha? Ano yon? Parang may biglang bumagsak sa bubong. Naririnig ko na naman ang mahinang pagaspas ng pakpak. Ganyan po, yung parati kong naririnig tuwing gabi. Dito ka lang, kukuha lang ako ng asin. Baka bigla siyang sumugod eh. Hindi po ako matatakutin pero kinikilabutan po talaga ako sa paraan niya ng pagtapak sa bubong eh. Parang may diin kasi at parang... Sira ulo yata yan. Parang tumatalon-talon pa siya. Nakakatakot ang huni niya, tay. Para siya nagagalit na uwak. Dito ka lang ha, itataboy ko lang yan. Wag na, tay. Sa tingin ko malaking ibon lang yan. Paano po kung saktan ka? Hindi yan. Magtiwala ka lang. Dito ka lang ha. Wag na wag kang lalabas. Opo. Ay, ano ba nangyayari sa lugar na to? Una, may weirdong lalaki. Tapos may duwende. Ngayon may malaking ibon sa bubong. Grabe nang nangyayari. May ilalala pa kaya to? Alis ka rito! Alis! Lubayan mo ang pamilya ka! Tay, mag-ingat po kayo! Ay, peste naman. Gabi na, Greg. Hindi ka ba talaga magpapatulog? Bakit bang igay-igay mo dyan? Sumisigaw ka pa. Maylin! May aswang sa bubong natin! Ano? Nay, may malaking ibon sa taas ng bubong. Ano kung meron? Bakit ang ingay nyo? May malaking ibon, Josh. Parang galit na galit siya. Anak ng teteng. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Buntis ka kasi, kaya tayo'y naaswang. Nanay, may aswang po. Narinig mo naman eh, nagtatanong ka pa. Diyos! Kahingi pa ako ng asin dyan, bilisan mo! Opo, tay. Ay nako, mga tanga talaga kayo. Mahina yung mga pangontra ninyo. Tumabi nga kayo. Nay, saan po kayo pupunta? Ano po yan? Bakit ba tanong ka ng tanong? Itong naudlot ang tulog ko, baka samain ka sa akin, ha? Mga istorbo kayo sa pagtulog. Hoy, Greg! Tumabi ka dyan! Ako nang bahala sa kurimaw na yan. Pero Maylin, teka, ano ba yung hawak mo? Isa ka pa palang palatanong eh. Sa'yo nga talaga nagmana yung anak mo. Hindi ba nakikita ang buntot pagi ito? Umalis ka nga! Nanay, baka mapano ka. Hoy! Ikaw na animal ka! Umalis ka sa bubong ka! Kinagambala mo tulog ko eh! Hindi mo ba alam na masama kung maalimpungatan? Bumaba ka riyan at mag-toast tayo! Lakas ng loob mong magpunta rito ng gabi. Sawa ka na yata sa buhay mo eh. Halika't tapusin natin yan. Ano? Ha? Ayos lang ba si nanay? Huwag mong tanungin si nanay. Baka malatigo ka rin ng buntot pagi niyan. Ayaw talaga niya ni istorbo tulog niya kasi hirap siyang makatulog kakaisip sa mga problema na hindi naman niya dapat pinoproblema. Ginising niyo yung dragon. Umalis ka dyan sa bubong namin! Kapag yan nabuta, sumanda ka talaga! Hahantingin kita! Kailangan eh, palitan mo yan pag nasira mo yan! Wala akong pakialam kung aswang ka pa o hindi! Wala nang trabaho ang anak ko, ha? Paalamunin na lang to! Kung gusto mo siya, kainin mo ng diretso, hindi yung nananakot ka pa! Huwag mong intindihin yung sinasabi ni nanay. Kung minsan sarcastic ko talaga yan eh. Minsan lang ba? Palagi naman siyang ganyan eh. Tara, sumili tayo sa bintana. Stella, huwag kang dudungaw sa bintana. Baka bigla kanyang hilahin. Pero sisilip lang naman po ko eh.
Nay! Nay! Yung ibon! Naku po, bumaba na ang ibon sa bubungan. Teka, mukhang di nga yun ibon talaga. Bagong breed ba yan ng ibon? Bakit kakaiba ang itsura niya? Malaki siyang itim na ibon. Tingnan mo, Josh, oh. Yung mga kuko niya. Mukhang matatalim at ang pakpak niyang maitim din. Parang matalas din ang itsura. Hindi na yan ibon, ate. Mukhang tama si nanay at tatay. Aswang na yan. Ha! Bumaba ka pa talaga? Akala mo mapapatay mo ako? Asa ka pa! Layuan mo asawa ko! Lumayas ka rito! Akala yata nito'y mapapatumba niya ako? Hoy! Si Maylin ito! Hindi ako basta-basta natatakot! Layuan mo asawa ko! Ganyan palang itsura ng mga aswang? Ha? Tumakas na siya! Aba, ang galing ni nanay at tatay ah. Nataboy nila ang aswang. Nasaktan siguro sa buntot pagi niya. Itsura pa lang ng buntot pagi na yan eh. Parang masasaktan ka na kahit hindi ka pa dumadapo eh. Ah, ayan, nawala na. Ang galing at ang tapang mo talaga, Maylin. Aray, bakit naman pati ako hinahampas mo? Eh kasi, nagising ako sa sigaw mo. Wala na siya ngayon ang aswang. Pero hindi natin alam kung kailan siya babalik. Makakatulog na tayo. Aray, nay naman eh. Maylin, wag mo na sanang saktan si Stella. Ikaw talaga ang malas sa buhay ko eh. Kung hindi dahil dyan sa putok na buho mong dinadala, hindi talaga tayo gagambalain ng aswang. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, ha? Aray, nay, tama na po. Baka mahigip niyo ang tiyan ko eh. Eh ano naman, mas mabuting ang mamatay na yan eh. Maylin, mag-ingat ka naman sa mga pananalita mo. Apo mo ang dinadala niya. Bakit ka ba ganyan? Kasalanan ba ng anak mo na mabuntis siya? Tama na po, nay, tay. Tumigil na po kayo. Kayong tumigil na dalawa, kundi malilintikan din kayo sa akin. Hoy ikaw, pumasok ka na sa kwarto. Bilis! Ha? Nay, huwag niyo po ako itulak. Itutulak kita hanggat gusto ko. Maylin, ano ba? Huwag mo nga akong pangunahan. Uulitin ko lang ang sinabi ko noon, ha? Wala kang pakialam dahil hindi mo siya tunay na anak. Sige na, pumasok ka, bilisan mo! Nay naman, maawa naman po kayo sa bata kahit wag na lang sa akin. Naisip mo ba kami nung ginagawa mo ang bata na yan? Hindi naman, hindi ba? Wala ka talagang awa. Pati walang muwang dinadamay mo sa galit mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako palagi inaapi? Dahil salot ka! Wala kang kwentang anak! Walang kwenta? Matapos ko magtrabaho at kumayod para nang ibigay ang luho mo, wala pa rin akong kwenta? Ang mga anak na hindi kayang tumulong sa mga magulang ay mga walang kwenta at ikaw yon. Kaya bukas na bukas din, umalis ka na sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Nawalan lang ako ng trabaho, naging ganyan na kayo. Hayaan niyo po, magtatrabaho ako pagkatapos ko mga anak. Tapos ano? Ako mag-aalaga ng anak mo? Hoy, hindi na! Isaksak mo sa baga mo yung pera mo! Palagi ka nalang ganyan. Hindi ako aalis dito. Siguro hindi kita totoong nanay. Ang totoong nanay hindi sinasaktan ng sariling anak. Ano? Kung alam mo lang kung gaano ako nasusuka tuwing makikita kita. Sige na, pumasok ka na dyan sa kwarto mo! Nay, ano ba? Buksan niyo po ang pinto. Hindi! Diyan ka lang! Kung ayaw mong umalis, pues mabulo ka sa kwartong yan! Ako ba ang pinagmamalditahan mo? Visit ka? Nay, buksan mo ang pinto. Greg, Josh, pumasok na tayo sa kwarto. Matulog na, bilis! Pero nanay, Ano? Gusto mo rin? Gusto mong hagupitin din kita? hindi po, nay. Sige na, pumasok ka na! Ano ka ba naman, Maylin? Ang sama talaga ng ugali mo. Ngayon mo lang nalaman? Kawawa ka naman. Hoy, wag na wag niyong palalabasin yan hanggat hindi ko sinasabi, ha? Nay, nasa inyo naman po yung susi kaya kahit nagustuhin namin, hindi namin mabubuksan yan. Ba't namimiloso po ka na naman, ha? Hindi po. Joke lang po yun, nay. Naku, mauna na nga kayo matulog. Mag-beauty rest na po kayo. Wala na. Ang pangit-pangit ko na dahil sa ate mo. Si Nay naman, niloloko ang sarili. Hindi naman siya maganda. Anong sabi mo dyan? Kinulong niyo na nga ako. Kinakalabog niyo pa ang pinto. Ay naku. Sira ulo ko talaga. Gusto pa yatang makatikim ang batang to, ah.
Hindi ka ba talaga madadala, ha? Ano ba, Greg? Huwag mo nga akong pigilan. Tama na, tumigil ka na nga. Nay, sobrang OA mo na. Anong OA? Overacting. Para po kayong drama sa radyo eh. Puro na lang po galit ang nasa isipan nyo. Tingnan nyo bukas, baka puro bulok ang mga itlog ng manok ninyo. Ay nako, mga buwisit. Ate, ano, okay ka lang ba dyan? Masakit pa rin yung tiyan ko. Etong langis ni nanay oh. Sikreto lang natin to ah. Anong gagawin ko dyan? Ipahid mo dyan sa tiyan mo. Ang sabi, nakakagaan daw to ng pakiramdam. Sige, maraming salamat. Pasensya ka na, Stella, ha? Hayaan mo, magluluto ko ngayon para makakain ka. Huwag na po, Tay. Baka pagalitan ka na naman ng perpekto mong asawa. Umiwas na lang tayo sa kanya. Itinulog na lang ni Stella ang sama ng loob sa ina. Kung minsan ay iniisip niya kung bakit nga ba kahit nung bata pa lang siya ay pangit na ang trato sa kanya ng kanyang sariling ina. Alam niya na hindi niya tunay na ama si Greg dahil anak siya ni Maylene sa pagkadalaga. Pero ang hindi niya maintindihan ay bakit laging mainit ang dugo ni Maylene sa kanya. Nagising na lang si Stella na may tumatapik sa kanyang balikat. Nung una ay mahina lang hanggang siya naging malakas. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, napabalikwa siya ng bangon nang makita ang pamilyar na itsura. Ah! Duwende! Lumayo ka sa akin! Ate, si Justo! Hoy, Stella, ang aga-aga, nagbubunga nga ka na. Umalis ka! Umalis kang duwende ka! Bakit ka lumaki na ganyan? Kasing tangkad mo na ang kapatid ko! Aray! Ang sakit naman ng sampal na yun! Bakit ang ibang itsura ng kaharap ko? Nanay? Josh? Tinampal na kita ng mahimasmasang ka. Ang sakit nga po eh. Mahilig niyo talaga sa dahas. Akala ko kasi yung duwende yung nakikita ko. Iniinsulto mo pa yung pagiging kulang ko sa tangkad, ah. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Parang kamukha kasi ni Josh yung... Yung ano? Nay, mukhang hindi si Josh yung kasama mo. Ate, ako to, kapatid mo. Hindi, Nay. Yung duwende yan. Hindi yan si Josh. Lumayo ka sa kanya! Ate, si Josh ako. Ano bang sinasabi mo? Nasaan ang kapatid ko, ha? Ilabas mo siya! Ate, nasasakal ako. Ano ba? Hay, siraulo ko talagang babae ka. Huwag mo sakalin si Josh. Kulang pa yata ang sampal ko para matauhan ka eh. Yan. Ano? Duwende pa rin ba nakikita mo? Kaya pa kitang sampalin ng paulit-ulit. Nay, ang sakit naman. Namimisikal ka na naman eh. E bitiwan mo nga ang kapatid mo. Kundi sasamahin ka sa akin. Grabe ka naman ate. Parang may galit ka. Si Josh to, no? Hindi ako duwende. Ano bang sinasabi mo? Bakit ganun? Parang... Tigilan nyo na nga yung pagkukwentuhan tungkol sa mga duwende at baka marinig pa kayo. Bumangon ka na dyan at sumama ka kay Josh. Tumulong ka sa paglalaban niya. Hindi yung papanindigan mong paalamuning baboy ka lang dito sa bahay na ito. Ang aga-aga, yan agad ang sinasabi niyo sa akin. Hindi na po ba talaga mapigilan yung bunganga niyo? Oy, bakit? Akala mo prinsesa ka rito? Para sabihin ko sa'yo, hindi kasi Snow White na may mga alagad. Sinabi ni Greg sa akin na tinanggal ka na sa trabaho. Ano po? Bakit naman nila ako tinanggal? Sa akin mo itatanong bakit ako ba may-ari? Natural, hindi ko alam, di ba? Eh di sana inalam mo. Aray! Ano ba? Nanampal na naman eh. Ano kaya kung paduguin ko yung bibig mo? Ang hilig mong sumagot, wala ka talagang galang. Ikaw nga eh. Hindi pa ako kumakain ng almusal, bunganga mo na ang naririnig ko. Tsaka ayoko maglaba. Anong ayaw mo maglaba? Hindi ikaw masusunod dito, no, Stella? Baka hindi mo alam, lahat ng tao dito ay nagtatrabaho. Bakit ba kasi maglalaba sa ilog? Sabi ni tatay, malago naman daw ang negosyo. Bakit magtitipid pa? Ipalaban mo na lang yan sa iba. Hoy, wag mo akong pangunahan. Ang kinikita ko sa negosyo ay inilalaan ko sa pag-aaral ng kapatid mo. Tsaka, bakit ako magpapalaba eh? Nandyan naman kayo. Humango ka na dyan. Mabuti na lang walang pasok si Diyos ngayon. Samahan niyo ako maglaba.
Ayoko nga po, Nay. Ang kulit eh. Paano kung sugurin na naman ako ng mga kakaibang nilalanggayan ng ibon? Mapahamak pa tong batang dinadala ko. Hoy Stella, mag-aapat na buwan pa lang yan tiyan mo. Hindi pa yan hadlang para kumilos. At saka, ano naman kung sugurin ka ng nilalang? Ang ibig sabihin ni nanay ate, nandito naman kami, pagtatanggol ka namin. Wala ka talagang pakialam sa kalagayan ko, no? Ganyan talaga katigas ang puso mo. Grabe. Hindi ako magiging ganito kung sinunod mo lang ako. Makakatakas ka lang sa akin kung ipakikilala mo ang ama ng dinadala mo at sasama ka sa kanya para mabawasan ng tinig sa lalamunan ko. Kung hindi mo naman kaya, sundin mo ang inuutos ko at huwag kang pabagal-bagal. Kilos na! Kainis. Hindi na nga pwede. Hindi na kami magbabalikan nun. At saka, hindi ko naman talaga siya gusto. Wapo kasi siya, macho, may biceps, tapos mabango. Kaya kinuha ko ng oportunidad. Aba, ang mahalaga na kapag nanganak ako, maganda ang lahi. Tapos naging kamukha mo, no? Sira ang pangarap ni ate. Che! Hindi mangyayari yun. Ipagdasal ko na gawin niyang kamukha ng tatay ang anak ko. Kasi kung mukha siyang tiyanak, baka ihagis lang siya ni nanay. Kaya wag mong ibanderang ilong mo sa akin, Josh. Naku, baka magaya sa'yo. Lo, ganda kaya ng ilong ko. Puro kay daldalan, ano na? Wala ka talagang narinig? Nanay na ba ngayon ang sumusunod sa anak? Ha, ang galing! Sa tingin ko, Nay, bigyan natin siya ng oras para po makapaganda ng sarili. Magang umaga nga naman po tapos magtatrabaho siya kagad. Ay nako, siya sige. Hoy, babaita! Lumabas ka na ha at kumain. Kung hindi ka kikilos, talagang pababayaan kitang malapa ng aswang, naintindihan mo? Hindi na sumagot pa si Stella. Pumunta siya sa kusina para kumain. Pagkatapos ay nag-ayos siya ng sarili at sumama sa kanyang ina. Nakarating sila sa ilog habang buhat niya ang sarili niyang mga damit na nakalagay sa timba. Padabog niya itong ibinaba kaya napatingin na naman ang nanay niya sa kanya. Nginitian na lang niya ito ng papilit para hindi na dumakdak. Hindi maiwasan ni Stella ang mapatingin kay Josh habang sila ay naglalaba. Iniisip niya kung bakit kamukha nito ang duwende na nakita niya sa kusina. Josh, naniniwala ka ba sa mga duwende? Duwende? Oo naman ate, bakit? Alam mo ba, may nagpakita sa akin na 2 duwende. Talaga? Nagpakita sila sa'yo? Oo, sabi ni tatay, mga duwende raw ang nakatira sa punsod dun sa ilalim ng lababo sa kusina natin. Kanina pa kita tinitingnan kasi kamukha mong isang duwende. Kaya naman pala kanina inaaway mo ako eh. Kanina ko lang talaga napansin na kamukha mo yung duwende. Umamin ka nga, baka ikaw yung duwende ah. Si ate naman, ang lakas ng imahinasyon. Hindi ako duwende no? Pero may sasabihin ako sa yung sikreto. Tayong 4 lang ang dapat nakakaalam nito. Ano yun? Sa tingin ko, kaya nagiging kamukha ko yung duwende dahil lagi ko siyang kasama. Mga bantay ko sila ate. Bantay? Bakit ka naman nila babantayan? Palagi ka ba nawawala? Ay, parang puro kalokohan naman yung sinasabi mo eh. Kung kalokohan ang nasa isip ko, di sana hindi mo nakita yung duwende. Sobrang tagal na akong hindi nakakapunta rito. Napakarami nang nagbago. May mga duwende na, aswang, meron pa mga weirdong tao. Idagdag mo pa si nanay. Ikaw talaga ate. Hoy! Bakit nagdadaldala kayo dyan? Maglaba kayo! Hindi yung usap kayo ng usap! Naglalaba naman kami ah. Bakit ang bagal mo maglaba? Kanina pa yan eh. Nabanluan ko na lahat-lahat ng nilalabang kong damit. Tapos ikaw kinukuskus mo pa rin yung damit mo. Eh marumi. Wala ka talagang galang na bata ka. Ang hinhin mong maglaba, akala mo talaga Maria Clara ka. Oh, ano to mga to? Mga nalabhan ko na. Laba ba ang tawag mo rito? May mga dumi pa rin oh. Ulitin mo yan. Nanay, mga nalabhan ko na yan eh. Laban mo ulit. Napakabagal mo. Bakit hindi ka ba marunong maglaba? Hindi ka ba tinuruan ng tiyahin mo ng tamang paglalaba? Hindi naman kami mano-mano maglaba ron, saka may laundry shop sa Maynila. Doon kami nagpapalaba. Hindi po ako pinapagod ni Tia. Hindi ka pinapagod ng tiyahin mo? Eh di umuwi ka na sa kanya. Hindi pwede. Ang dami na niyang inaalagaan doon. Mga katulad mo ang mga anak niya. Mag-aanak pero sa iba ipapaalaga. Bastos ka talagang bata ka.
Yun din naman ang gagawin mo sa amin eh, pagkatapos mong ipanganak yan. Tama lang na sa inyo ko ipaalaga ang anak ko dahil kayo lang naman ang nakikinabang sa sinasahod ko eh. Magugulat na lang ako wala na pala akong sweldo kasi binabali nyo pala. Abat talagang, ha? Aray, nangungurot na naman eh. Hindi lang kurot ang kaya ko. Kaya rin kitang sabunutan. Ha? Aray, tama na, masakit na, Nay. Nay, huwag niyo na po siyang saktan. Marami pong tao dito oh. Si nanay naman eh. Pasalamat ka, nandito si Diyos. Sige na, maglaban na kayo. Inis talaga siya. Habang naglalaba, ay napapansin ni Stella na bukod sa nanay niya, ay parang may pares na mga matang nakatingin sa kanya na mula sa paligid. Hinahanap niya ang tingin pero wala naman siyang nakikita. Hanggang sa may lalaking nakasakay sa kalabaw ang tumatawid sa ilog. Gumapang ang kilabot kay Stella nang mamukhaan ng lalaki. Ito ang lalaking una niyang kausap nang tumungtong siya sa baryo. Ngumisi ito nang nakakakilabot sa kanya. Gaya ng dati, dumadako ang tingin nito sa kanyang tiyan. Josh, Oh, ano yun ate? siya yun. Ha? Sino? Nakikita mo ba ang lalaking tumatawid sa ilog papunta ron sa kabila? Yung nakasakay sa kalabaw? Oo. Nakikita ko siya. Hindi naman siya multo para hindi ko makita eh. Ano bang meron sa kanya? Nakakatakot ang mga ngiti niya. Kinikilabutan ako. Ate, hindi naman siya nakangiti eh. Nakangiti siya. Siya yung lalaki nakikita ko na palagi nakatambay sa puno ng sampalok. Sigurado ka ba ate? Oo, sigurado ko siya yun. Tumingin na naman siya sa tiyan ko. Ate, saan ka pupunta? Naiinis ako sa kanya. Lalapitan ko lang. Kailangan niya siguro ng bulyaw para tantanan niya ako. Wag na ate, dito ka lang. Hindi. Naiinis na ako sa ngiti niya. Hoy, ikaw! Bakit ganyan ka umiti? Nakakabwisit ka na. Ano bang problema mo, ha? Hoy! Ano? Bakit hindi ka naman umiimik dyan, ha? Stella! Ano bang problema mo? Nung nakaraan ka pa panay tingin sa akin at panay sulyap sa tiyan ko. Ano bang gusto mo? O yan! Ipapakita ko pa sa'yo ng malapitan ng tiyan ko para hindi ka na mahirapan. Palingon-lingon ka pa dyan? Anurin ka sana ng ilog! Peste! Ano ba, Stella? Ang bastos mo magsalita ah! Eh nung nakaraan pa siya ganyan eh. Akala niya hindi ko siya papatulan. Siya yung lalaking palaging nasa ilalim ng puno ng sampalok. Palagi siya nakangisi sa akin. O ano, bumaba ka dyan! Gusto mo magsuntukan na lang? Aray! Nay naman eh! Kung kulang pa yung sampal ko para matauhan ka, dadagdagan ko pa yan. Tumigil ka na nga sa kahibangan mo. Ay, pasensya na po sa inasal ng anak ko ha. Hindi ko talaga ito napalaki ng tama eh. Suwail ho talaga. Pasensya na, Manong ah. Ano ba problema mo matanda ka? Manya ka siguro no? Hindi ka magtatagumpay sa balak mo! Ano ba, Stella? Hindi ka ba talaga titigil? Ate, tama na. Nakita niyo ba kung paano siya ngumisi sa akin? Nakakadiri! Tamang hinala ka eh. Hindi naman siya nakangiti eh. Kanina pa nga siya seryoso at nakakapagtaka yung bakit ganyan yung asal mo sa kanya. Nakakaya ka talaga. Parehas lang naman tayo, Nay. Ako nga iniskandalo mo eh. Pero yan lalaki na yan palagi na lang siyang ganyan. Stalker siya. Sino ka para magkaroon ng stalker? Diyos ko naman, Stella! Maglaba ka na nga lang! Hoy, matandang lalaki! Subukan mo magpakita ulit sa akin, talagang ihahampas ko sa'yo ang palo-palo na to! Ang manyak-manyak mo! Manahimik ka na nga! Nakakaya ka talaga! Ano ba problema mo sa buhay? Eh kasi, siya yung palaging nagpapakita sa akin na kakaiba tumingin. Kilala mo po ba yan? Hindi ko rin kilala, pero dapat hindi mo ginawa yon. Baka mamaya gantihan ka nun. Pagkaalis ng lalaki, muli itong tiningnan ni Stella. Nakita na naman niya ang ngisi nito. Nagtataka si Stella kung bakit siya lang ang nakakakita ng pagngisi nito. Maya-maya pa ay namilipid siya sa sakit ng tiyan at hinimatay. Nang magising ay nasa bahay na siya at gabi na. Kumakalam ang kanyang tiyan kaya pumunta siya sa kusina upang kumain. Mabuti na lang ay may pagkaing tira para sa kanya. Sa pagtataka niya, kahit anong kain niya ay hindi pa rin siya nabubusog. Halos naubos na niya ang kanin sa kaldero. Habang kumakain ay sumakit na naman ang kanyang tiyan.
Kasunod noon ay ang mga lagabog sa bubungan. Aray, sumasakit na naman ang tiyan ko. Nasobrahan yata ako ng kain. May kumakaluskos na naman sa bubong. Ay, Diyos mio. Nandiyan na naman siguro yung aswang. Kailangan ko ng panlaban. Baka bigla niya ako sugurin. Kainis! Hindi ako makapaglakad na maayos. Ate! Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Tumayo ka nga. Halika, tutulungan kita. Ay, sakit ang tiyan ko, Josh. Nandiyan na naman yung aswang sa bubungan natin. Sandali, gigisingin ko lang si nanay at tatay. Naku, wag na. Baka magalit na naman yung praguda mong ina. Ako na naman ang awayin niyan. Kumuha ka na lang ng pwede nating panlaban. Ako nang bahala sa... Aray! Nakakainis naman. Ngayon pa sumakit ang tiyan ko. Ate, hindi natin to kaya mag-isa. Pakinggan mo oh, parang galit na siya. Tinutuklap na niya yung bubong natin eh. Pakikuha ng walis tambo na yan. Eto ate oh, kaya mo na bang tumayo? Oo. Anong gagawin mo rito sa walis? Kung sakaling pumasok siya, papaluin ko siya nito. Ayun, may asin pa tayo. Mabuti na lang. Huwag kang lalabas ah. Baka bigla ka niya sugurin. Hula ko, siya talaga yung lalaki na nakita natin sa ilog. Yung walang emosyon na matandang lalaki? Anong walang emosyon? Nakangisi siya sa akin. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumindi ang ingay sa bubungan. Umangil ng malakas ang aswang dahilan para mapatili si Stella. Nagsimula itong sirain ang kanilang bubungan. Nakita nilang matatalas nitong kuko habang sinisira ang yero. Ang tunog ng pagwawala ng aswang ang dahilan kaya nagising ang mag-asawa. Pinagtulungan nilang labanan ng aswang. Sinubukan ni Diyos na sabuyan ng asin ng aswang ngunit mas lalo itong naging agresibo. Hinampas ito ni Maylin ng buntot pagi. Pero hindi ito masyadong ininda at tuloy pa rin sa pagsira ng bubong. Nakatutok ang tingin nito kay Stella habang naglalaway ng malapot. Umalis ka dyan sa bubungan namin! Harapin mo ako! Sa labas tayo magtaos! Siraulo ka! Binutas mo yung bubungan namin eh! Huwag mo siyang amunin, Maylin. Sa tingin ko galit na siya. Baka mapano ka pa. Akin yung buntot pagi. Ako nakakalaban sa kanya. Hoy! Akin na yan! Akong papatay sa aswang na yan! Hindi. Mas delikado kung ikaw ang lalaban. Ako ang lalaki kaya ako dapat na humarap sa problema. Josh, bantayan mo at protektahan mo silang dalawa. Opo, tay. Tumigil na siya. Mukhang umalis na siya, tay. Anak ka ng batingaw! Lumapit siya sa bintana! Hindi talaga titigil ang aswang na yan hanggat walang nakakain sa atin! Ikaw kasi! Aray naman, nay. Inaaswang na nga tayo tapos naninisi ka pa. Lumabas ka na lang kaya! Total, ikaw naman ang gustong kainin ng aswang na yan! Ngayon naman! Nasira ng aswang ang bintana kaya sumigaw silang lahat. Bahagya itong nakasilip kaya sinabuyan siya ng asin ni Josh. Mabuti na lang at nasa labas na ng bahay si Greg. Walang humpay niyang itinataboy ang aswang sa pamamagitan ng paghampas ng buntot pagi. Sa galit ng aswang ay pumagaspas ito ng malakas, dahilan para mapuwing si Greg dulot ng alikabok. Pero hindi siya nagpatalo at muling hinagupit ang aswang. Malakas na umatungal ito bago lumipad palayo. Greg! Pumasok ka na rito! Baka bumalik ang pangit na aswang na yan! Josh, akin ang asin. Kumuha ka rin ng mga bawang dyan at lagyan ng mga bintana. Opo, tay! Ito na po ang asin! Magsasaboy lang ako rito para hindi na siya makapasok. Naku po! Makakatulo na ang bubong ngayon dahil binutas na ng aswang! Siraulong halimaw na yan! Kailangan natin tibayan ng pansara ng mga bintana at pinto. Kahit naman tibayan mo yan eh. Gagawa naman siya ng butas para makapasok. Wala ring kwenta yan. Ang mahalaga, walang nasaktan sa inyo. Stella, ayos ka lang ba? Po? Opo, ayos lang ako. Hoy, Stella! Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo ha. Umuwi ka na sa Maynila para hindi ka nasundan ng aswang at para matahimik na rin kami rito. Maylin, bakit ka ba ganyan sa anak mo? Nakita mong gulat na gulat siya sa mga nangyari eh. Imbis na protektahan mo siya, parang gusto mo pa siyang mapahamak. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Ay bakit naman ako maaawa sa kanya? Sus ko! Tigilan niyo nga ako sa mga drama-drama ninyo! Kahit minsan naman, nay. Sana nagpanggap man lang kayong may paki sa akin.
Sige, kung yan ang gusto mo, bukas na bukas din aalis na ako rito. Yan! Tama yan! Mabuti naman at natauhan ka na. Graduate ka na sa pagiging tanga. Umuwi ako rito kasi sabi ni Tia, mas maiintindihan at makikisimpatya sa akin ang sarili kong ina. Ang sabi niya, hindi matutumbasan ang pagmamahal at pag-aalaga ng nanay kaysa sa mga kamag-anak lang. Yun din ang nakikita ko sa ibang pamilya eh. Pero bakit ikaw hindi? Bakit iba ka? Mas gusto mo pa akong ipain sa aswang kaysa magambala ang tulog mo. Totoo palang hindi lahat ng pamilya may maayos na magulang. At isa ka na ron. Sana hindi nyo na lang ako binuhay para hindi tayo humantong sa ganito. Eh bakit? Gusto ko bang mabuo ka? Kung hindi ako pinagsamantalahan, wala ka sana! Ano po? Gusto mo na katotohanan? Ayaw ko na sanang sabihin pa sa'yo pero pinipilit mo ko eh. Hindi kita gustong iluwal. Ilang beses na nga kitang sinubukang alisin sa sistema ko kung hindi lang dahil sa nanay ko. Ngayon, alam mo na, sa tuwing nakikita kita, mukha ng lalaking nanamantala sa akin ang nakikita ko. O ano, ayos na ba tayo sa pagbalik sa nakaraan? Hindi ko po alam. Kaya naman pala wala kayong pakialam sa akin. Sana nga hindi nyo na lang ako binuhay eh. Baka hindi pa to nangyari. Stella, Papasok na po ako sa kwarto. Mag-iimpake na rin po ako. Maraming salamat po sa pag-iintindi sa akin wala akong kakapitan sa oras ng madilim na bahagi ng buhay ko. Ang drama ng batang ito. Hindi na lang pumasok sa kwarto. Parang tanga. Maylin, ano ba? Stella, huwag ka na lang umalis. Matatapos din itong kalbaryo natin. Bukas na bukas pupunta tayo sa albularyo para maitaboy natin ang aswang. Hindi na po kailangan. Babalik na po ako ng Maynila. Natulog na naman si Stella na may sama ng loob sa kanyang ina. Matapos ang ilang araw ay nakapagdesisyon na siyang umalis. Handa na siyang umalis pero nagbadya naman ang sama ng panahon. Sa kasagsagan ng bagyo ay nakita nilang patay na ang mahigit na kalahati ng alaga nilang manok. Alam nilang aswang ang gumawa noon dahil puro laman loob lang ang kinain. Basag-basag din ang mga itlog na parabang sinadyang wasakin. Kahit matindi ang lakas ng ulan ay hindi nagpatinag ang kanyang ama para asikasuhin ang mga namatay nilang alaga. Hindi rin sila nakaligtas sa pag-atake ng aswang, pero dahil marami na silang imbak na asin at bawang, nagawa nila itong labanan. Nang matapos ang bagyo, nagpasya ang kanyang ama na dalhin siya sa albularyo. Pagkauwi nila ng bahay, wala roon ang kanyang ina at kapatid. Walang tao. Nasaan kaya ang mag-inang yon? Baka nasa manukan po siguro. Baka nga. Oh, Stella, narinig mo naman ang sinabi ng albularyo. Huwag mo raw tatanggalin ang rosaryo sa leeg mo. Magsuot ka rin ng itim na damit o takpan mo ng itim na tela ang tiyan mo. Yung holy water, palagi mong dalhin yan ha. Para kung sakali mang lapitan ka wisikan mo lang. Opo, salamat tay. Hindi mo naman kailangan mag-abala pa. Hindi naman na ako magtatagal dito para hindi na kayo madamay pa. Huwag kang aalis. Huwag mong intindihin ang nanay mo. Puro lang naman yung bunganga Ganun talaga ugali nun. Pero nag-aalala din yun sa'yo. Patas lang talaga ang pride niya. Siya yung tipo ng tao na ayaw ipakita yung totoong nararamdaman. Ay dako, kilala ko na yung nanay mo. Nung nalaman ko po ang nangyari sa kanya, nakonsensya ako pero wala rin naman po ako magagawa Ay, intindihin mo na lang. Ayos lang po. Sanay na po ako sa kanya. Konting unawa na lang siguro, Stella. Alam mo kasi, hindi naman lahat na matatanda nagmamature ang utak. Akala nila sila palagi ang dapat intindihin, imbis na sila dapat ang makaintindi. Lagot ka talaga tay kapag narinig ka ni nanay. Baka ikaw na ang paluin ng buntot pagi. Sikreto lang natin yan ha. Huwag mong ipagsasabi kahit kay Josh. Opo. Tay, nandyan na po pala kayo. Ano po? Kaawaan ka ng Josh. Siya ka ba galing, Josh? Nag-check po kasi kami ni nanay ng mga manok at pinili yung mga itlog na pwede pang ibenta. Ganun ba? Lutuin mo nga itong isda para makakain na tayo. Sige po, tay. Ang nanay mo, hindi pa rin ba umaalis sa kulungan ng mga manok? Nandyan na po siya. Kasunuran ko lang po. Ay nako, umunti na tuloy ang mga manok natin. Maylin,
nakasimangot ka na naman. Hayaan mo na yan, mapapalitan naman natin ang mga yan. Ayan, 2 manok. Hinatay ko na kasi mahina. May ulam na kaysa mamatay lang. Hirap talaga ng sinasalot eh. Ay, nakatingin ka na naman sa akin. Oo na, ako na ang salot. Hayaan mo kapag okay na ako, aalis na ako dito. May sinabi ba ako? Ay nako, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Nang may pakinabang ka naman. Josh, luto mo yung manok. Wala akong ganang pagsilbihan kayo. Ay, Nagdadabog ka ba? hindi po. Ako na pong bahala sa mga manok na to. Kumusta po pala yung pagpunta niyo sa albularyo, Tay? Ayun, pinaalalahanan lang siya at binigyan kami ng mga pangontra. Yun lang po. Walang sinabi kung bakit inaaswang si Ate Stella. Ang tangi lang niyang nasabi may kinuha raw si Stella nang hindi nagpapaalam kaya naging target siya ng aswang. Ano raw ang kinuha? Wala siyang sinabi. Anak ng teteng naman oh. Bakit naman may paganyan pa? Bitin ng kwento. Anong trip ng albularyong yon? Stella, may ninakaw ka ba? Wala akong matandaan. Kinuha, ate. Hindi kaya inaswang ka dahil sa kinuha mo mga bunga ng mangga? Ano sinasabi mo? Anong bunga ng mangga? May hindi ba kayo sinasabi sa amin? Kasi po, Tay, naglalakad-lakad po kami nung nakaraan para umiwas sa bunganga ni Nanay. May nakita po kaming bahay na may mga puno ng mangga sa bakuran. Ayun, pumitas po si ate ng bunga nang hindi nagpapaalam. Yun ba? Wala namang may-ari eh. Nagtawag pa nga tayo, di ba? Saka napakaraming bunga nun. Hindi naman kawalan ng konting bunga. Ay tanga ka talaga. Kung nahuli ka roon, talagang kulong ka. Hindi lang po yun ang problema. May nakasabit sa puno na isang maliit na boteng may papel sa loob. Anak ng teteng. Bakit hindi mo sinabi sa kanyang huwag gagalawin ng may ganoong bote? Ibig sabihin nun ay hindi kanila titigilan. Sumpa yun sa mga nagnanakaw ng bunga. Nay, ilang beses ko pong sinaway pero hindi po siya nakikinig eh. Kaya naman pala nakandaleche-leche ang buhay natin eh. Sira ulo ka talaga. Ang sarap talagang pingutin ng tenga mo. Aray ko! Maylin, tama na. Puro ka pananakit sa anak mo eh. Sinong hindi mabubwisit? Lalo lang niyang pinatunayan na siya talagang punot dulo ng mga nangyayari sa atin. Hindi mo nga kailangang saktan. Kaya sumasama ang loob ng anak mo sa iyo eh. Stella, bukas kapag umayos na ang panahon, pupuntahan natin yung bahay na yon para kausapin sila ng matapos na ito. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay at kakausapin ang namamahala ng manggahan. Alam ng kanyang ama na ang may-ari nito ay nasa abroad at caretaker lang ang naroon. Pero walang tao sa bahay ng puntahan nila. May nakakita sa kanilang kapitbahay at sinabing wala ang tagabantay roon dahil umuwi sa kanilang probinsya. Buwanan daw kung umuwi ang magkapatid na caretaker at 1 linggo bago bumalik. Wala silang nagawa kung hindi ang umuwi na lang. Pag-uwi nila ay naglagay sila ng mga pangontra sa bahay. Kinagabihan, muli na naman silang ginambala ng aswang. Bandang 6:00 ay isasara na dapat ni Stella ang bintana nang may biglang lumapit na matandang lalaki. Hinawakan siya nito sa braso habang nakangiti. Hindi kagad nakagalaw si Stella dahil sa pagkagulat. Nakita niya kung papaanong unti-unting nagbagong itsura nito at naging aswang. Balak siyang tangayin ng aswang kaya kumapit siya sa kahoy ng hamba ng bintana. Napasigaw siya sa kirot dahil bumabaon ang kuko nito sa braso niya. Tatay, Josh! Tulungan niyo ako! Josh, aswang! Yung aswang gusto akong tangayin! Ate Stella! Naku po! Nandyan na ako! Kumapit ka sa kamay ko! Huwag mo akong bibitiwan, Josh! Aray! Ang sakit ng kuko niya! Bumabaon sa balat ko! Ayaw mo talaga kaming tantanan na aswang ka ha? Ilang palo ng butot pagi ba ang gagawin ko sa'yo? Nandito ka na naman! Hindi ka na nasiyan sa pagkain mo sa manok ko! Sa'yo na tong mga bawang kong hayop ka! Nasa na ba yung panungkit ng damit ko na may tinidor? Ay, ayun! Sige, bitiwan mo ang anak ko! Nabitiwan ng aswang si Stella ng mahampas ng buntot pagi. Sinundan pa yon ng mga inihagis na bawang. Natumba si Stella at nadaganan siya ni Josh.
Habang naghahagis ng bawang si Maylene ay panay rin ang dasal niya. Sa ngalan ng Diyos, umalis ka rito, kampon ng dilim. O Diyos ko, ilayo niyo po kami sa aswang. Aray, ate, ang bigat mo. Salamat, Josh, at hindi mo ako binitawan. Wala naman ate, pero pwede bang umalis ka na sa ibabaw ko? Sorry. Ano, ayos lang ba kayo? Si ate Tay, may mga sugat sa braso. Hindi, ayos lang ako. Huwag niyo ako intindihin. Babalutan ko lang muna to ng tela. Malayo yan sa bituka. Akin na nga ang buntot pagi na yan. Hindi, ako na nga hawak nito. Umiikot na naman siya sa paligid ng bahay natin eh. Sinisira na naman niya ang bubong. Putik talaga aswang ka, oh. Sinisira mo ang bahay namin. Tuluyang nasira ng aswang ang bubong. Dinig na dinig ang pagtilapon ng yero sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Walang tigil sa pagsaboy ng asin si Josh. Samantalang panay naman ang hampas ni Greg ng latigo sa aswang. Itinusok ni Maylene ang binalatan na bawang sa tinidor at idinuldol yon sa bibig ng aswang na pilit na ring umaatake. Patuloy naman si Stella sa pagsaboy ng holy water. Sa inis ng mga duwende dahil hindi natatahimik ang aswang ay lumabas na sila. Tumulong na sila sa pagtataboy sa halimaw dahil natutulig na sila sa ingay nila. Pumatong sila sa lamesa. Kumumpa si Tandoy at gumuhit sa hangin ng paikot-ikot. Bumilis ang paglipad ng aswang dahil sa hangin. Kumumpas naman si Bintay sa hangin dahilan para magsilutangan ng mga kagamitan sa kusina at pinalipad ang mga ito papunta sa aswang. Yung mga duwende, tinulungan na tayo. Naku po, ang mga kaldero ko. Tandoy, Bintay, maraming salamat sa tulong niyo ha. Kahaga-hanga. Ngayon lang ako nakakita ng mga duwende sa personal. Alam kong nandito sila sa bahay natin pero di minsan hindi ko sila nakita ng ganito kalapit. Yung kaldero ko, ibalik niyo ang kaldero. Tumigil ka na muna sa pagsasalita. Naiinis ako sa'yo. Imbis na anak mo ang alalahanan mo, kaldero ang inaalala mo. Ititikom ko muna ang bibig mo. Nakakarindi ang boses mo eh. Bintay, wag mong kalimutang tanggalin ang pagkakasara sa bibig niya, ha? Makahabang buhay na yung hindi makapagsalita. Nako, mapapanis ang laway niyan. Maraming salamat mga duwende. Sana'y tulungan niyo pa rin kami para tuluyang mapalis ang aswang. Tinulungan niyo kami kahit alam niyong may inis ako ng konti sa inyo. Konti lang naman. Naririndi na talaga ako sa maingay na paligid. Ayaw namin sa maingay. Mag-iingat ka, Stella. Ang sanggol sa tiyan mo ang tunay niyang pakay. Gagawin niyang lahat para lang makuha ang gusto niya. Tama! At hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay. Tandoy, Bintay, anong kailangan namin gawin para matalo ang aswang? Ang mga pangontra namin, naiiwasan niya sa bilis ng kanyang pagkilos lalo na ang paglipad. Ibibigay ko ito sa iyo, Josh. Ano to? Puting ba to? Takot ang mga aswang sa kapangyarihan ng mga mutya. Mutya? Anong klaseng kapangyarihan ba meron to? Simple lang ang kapangyarihan niyan. Kaya niyang palabasin ng mga langgam at palibutan ng nilalang na yon. Aatakin nila at kakagatin hanggang sa mamaga ang katawan at tuluyang mamatay. Langgam? Sa papanong paraan namin magagamit ang mutya na yan? Una, kailangan yung ibato ang mutya sa lupa. Pangalawa, ay kailangan bumaba ng aswang. Sandali, paano namin mapapababa ang aswang? Tutulungan namin kayong gawin yon. Pero para mapalabas natin siya, ay dapat tayong gumawa ng pain. Pain? Oo, at yon ay si Stella. Ha? Gusto niyo akong ipain sa aswang? Paano kung mapatay niya ako? Magtiwala ka sa amin. Hindi ka namin pababayaan. Sandali, may pagkadelikado yung naisip niyo eh. Gaya ng sinabi ko, kailangan niyong magtiwala. Bago pa man muling umatake ang aswang, ay pinalabas na nila si Stella. Sa utos ng duwende ay gumawa sila ng pabilog sa lupa gamit ang asin. Pinapwesto nila sa gitna si Stella. Inilapag ang mutya sa loob at naghintay sa pag-atake ng aswang. Malakas na pagpagaspas ang ginawa ng halimaw kaya nahawi ang pabilog na asin. Dinagit nito si Stella.
Kita sa mukha ng aswang ang pagtataka nang mapansin na hindi pala tao ang nadagit niya kundi isang putol na puno ng saging. Galit na galit ito dahil nalinlang ang paningin niya ng mga duwende. Bago pa makalayo ang aswang ay may lumitaw na lambat na nagkulong sa kanya at hinigit siya sa lupa. Nagsimulang kumilos sa mga langgam na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Pinagkakakagat siya ng mga ito. At tungal na nagmamakaawang aswang ang narinig nila ng gabing yun habang pinagpepiesta nito ng mga langgam. Siguro naman madadala na siya dyan. Sa tingin ko naman, Mga duwende, ginamit ng aswang ang kuko niya para makaalis sa lambat. Nakatakas na siya! Huwag ka mag-alala, Stella. Sigurado akong hindi na babalik yun. Sigurado ka ba dyan? Ayoko na siya makita pa eh. hindi na yun uulit. Siguradong magana ang katawan niya. Ang galing talaga natin, Bintay. Tayo talagang pinakamagaling na duwende. Hindi ko alam kung paano kayo mapapasalamatan. Palagi lang kayo mag-alay ng pagkain. Masaya na kami ron. Ito na mutya, Tandoy. Ibabalik ko na sa'yo. Pinili ka na ng mutya para mga laga sa kanya. Kaya gumana yan kanina. Naway gamitin mo lamang sa mabuting paraan. Palagi kami nakabantay sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa tulong niyo. Walang anuman. Bintay, halika na. Ay, teka muna. Tanggalin mo pala muna ang mic sa bibig ni Maylin. Kapag tinanggal ko yan ngayon, siguradong bubungangaan niya tayo. Wala na tayong magagawa. Matagal na siyang bungangera. Makinig ka, Maylin. Bibigyan ka ulit namin ng magandang takbo ng negosyo, pero uulan lang yon kapag naging mabuting tao ka na. Ay, mga pasaway, yung kalderot kasirola ko, ibalik niyo! Ha? Nakakapagsalita na ako? Mabuti naman. Hay, Greg, may boses na ako! Oo nga. Stella, sa susunod na linggo kapag umuwi na ang caretaker sa bahay na yon, pupunta tayo para makipag-usap. Opo. Sige na, magpahinga na kayo. Alam kong napagod kayo. Nagulat na lang sila at nagsibalikan ng mga gamit sa kusina na parabang itinaboy ng hangin. Pagkatapos noon ay biglang naglaho sa paningin nila ang dalawang duwende. Payapa silang nakapagpahinga ng walang alalahanin. Tanghali na silang lahat nagising dahil sa pagod. Nang araw na yon, bumalik ulit sina Greg, Stella at Josh sa lugar kung saan namitas ng mangga si Stella. Para makausap ang caretaker nito. Pero wala pa ring tao ang bahay. Nakausap nila ang kapitbahay ng mga ito at sinabing hindi pa raw nakababalik ang dalawang caretaker dahil namatayan sila. Nalaman nilang ang ama raw ng mga yon ay namatay sa matinding allergy. Lumipas ang ilang araw ay muli silang bumalik sa bahay na yon. Pero nalaman nilang iba na ang naging caretaker nito. Nakipagkilala sila at nakipagkaibigan. Natuwa sila dahil mababait ang mga bagong kapitbahay. Mabuti na lang nakalayo na tayo sa bahay na yun. Natatakam ako sa mga mangga eh. Naku ate, pigilan mo yan. Mabuti na lang talaga at hindi ka kumuha ng bunga. Madadagdagan ang problema natin yan eh. Kaya nga, mabuti pa umalis na tayo para hindi na ako matakam. Pero napansin ko, wala na yung maliit na boteng nakatali sa sanga ng mangga na yun. Sino kaya nag-alis? Mabuti pa nga. Pero nakapagtataka talaga ang nangyari sa ama nila eh. Hindi kaya... Kung ano man ang nasa isip mo, Tay, yan din po ang nasa isip ko. Pag na po nating isipin, kahit pare-pareho tayo nang iniisip. Ang malaga, wala na tayong sakit ng ulo kung siya man yun. Tama. Oh, nandito na tayo sa bahay. Ay, salamat makakaupo na rin. Sumasakit pa ba ang tiyan mo? Hindi na po. Ay, mabuti naman. Ah, ano nangyari sa inyo? Iba na ang caretaker doon. Hindi na namin nakausap yung dati. Abay, hayaan nyo na. Basta magiging maayos na tayo at walang problema ayos na yon. Ay, salamat. Nakakatulog na rin tayo nang walang gumagambala sa atin. Kahit yung matanda na palaging nakatayo sa puno ng sampalok, hindi ko na nakikita. Sana tuloy-tuloy na. Sayang naman ang secret admirer mo. Akala ko yun ang magiging asawa mo eh. Si nanay naman, nakakadiri ka.
Oh, dahil wala nang aswang abay, palagi ka nang maglalabas sa ilog ha. Ayoko pa rin po. Abat, pinubwisit mo na naman ako ah. Ayoko nga po na naglalaba. Nakakasira ng ganda. Paano ako makakabingwit ng gwapo niyan? Palagi pa rin nagbabangayan ang mag-ina, pero hindi na pinagbubuhatan ng kamay ni Maylin ang anak. Sa tulong ng mga duwende ay unti-unting nabalik ang negosyo ni Maylin. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak na si Stella at isinilang niya ang malusog at gwapong sanggol. Tuwang-tuwa si Maylin dahil ang gwapo ng kanyang apo. Araw-araw niya itong pinaiinitan sa araw tuwing umaga at iniinggit pa ang mga kapitbahay. Ilang buwan pa ang lumipas ay lumuwas pabalik ng Maynila si Stella upang magtrabaho. Dala ang determinasyong magsumikap para sa kinabukasan ng kanyang anak. Wakas,